Amber POV. Still can't sleep? Untag ni Eliseo mula sa likuran niya. Nasa balkonahe siya ng kanyang bahay at pinagmamasdan ang kalangitan sa gabi na puno ng mga bituin. Marahan siyang umiling at tipid ng umiti. Dahil ba nakita mo siya ngayong gabi, the Smith boy? Ani Eliseo at humakbang palapit sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay niya. Marco told me, ani to. Ayos lang ako, hindi naman niya ako inistorbo. Pagsisinungaling niya, bago muling ibinalik ang tingin sa langit. That was the first time in years that she had done that, at muling kumirot ang puso niya. She remembered that once, to what seemed like a lifetime ago, she used to enjoy watching the star with Sebastian. Kaya naman na maghiwalay sila, tumanggi siyang tumingin muli sa mga bituin, dahil ipinapaalala nito sa kanya maraming masasayang alaala na ibinabahagi ni Sebastian sa kanya. At ayaw na niya sa mga alaalang yon. Gusto na niya makalimutan pati ang mga yon. Akala ni Amber ay makakalimutan na niya ang lahat tungkol kay Sebastian. She'd be healed. She'd be whole again. At sa nakalipas na 3 taon, she thought she really did. Pero seeing Sebastian tonight made her question herself. Siguro oras na para pumalit ka sa pwesto ko, Amber. 3 years is already a long time. Pukaw ni Eliseo sa kanya. Maaaring mahabang panahon na ang 3 taon para sa iba pang mga bagay. Pero hindi pa rin sapat para kalimutan si Sebastian. Sabi niya sa sarili bago nilingon si Eliseo. You think so? Tanong niya. Marahan tong tumango. I believe so. Sa ganoong paraan malalaman ng mga tao na mahalaga ka sa akin. Narinig ko naman ang mga chismis ngayong gabi at malungkot tong umiling bago inabot ang pisngi niya. It's time, sweetheart. It's time. Inihilig ni Amber ang muka sa haplos nito. Tears brimming her eyes. His unparalleled trust on her was making her emotional. I will make you proud. Sabi niya sa garalgal na tinig bago tuluyang yumakap dito. Ibinigay sa kanya ni Eliseo ang pamilyar na yakap nito. Bahagya pa nitong hinalikan ang kanyang noo at sinabing, I know you would. I know. Napabuntong hininga si Amber habang kinakatok ang kanyang mga daliri sa mesa. Nasa isang high-end restaurant siya, sitting alone on her table with just a cup of coffee in front of her to keep her company. 15 minuto na siya roon, ngunit wala pang real estate broker na dapat niya makilala. Kung ako masusunod, uuwi na ako. Ngunit ang meeting na to ay mahalaga sa kanya. Masyadong importante na tinanggihan niya si Maricel, ang sekretarya ni Eliseo, to represent her. Siya ang nangunguna sa susunod na business venture ng PSC, isang mall. And this is her chance to prove herself that she is more than what people believe Eliseo have made out of her. Iyon ang dahilan kung bakit nais niya maging mangunguna sa lahat. Besides, hindi naman bago sa kanya yon. After her MBA, nagsimula siya magtrabaho sa isang financial firm sa London at ito ay nagbigay sa kanya ng sapat na karanasan upang matutunan ang mga pasikot-sikot sa pagpapatakbo ng isang negosyo at kung paanong gawing kumikita ang bawat pagsisikap. Her taking up a master's was more than just an effort for her to be included in the crowd she's knowing living in. Taking up her master's was a need. Bago pumanaw si Jan, inilipat nito sa pangalan niya ang Thompson Real Estates, or 3. Nangako siya na hindi niya pababayaan ang kumpanya nito. Kaya naman pinilit niya mag-aral muli. At kahit pa na ipinagkatiwala niya sa isang management company, ang pagpapatakbo sa TRE dahil London-based siya sa nakaraang 3 taon. Nakakuha pa rin siya ng monthly update at tinitiyak na personal niyang binibisita ang kumpanya kada 3 buwan. Saka lamang niya masisiguro na mabubuhay ang pamana ni Jan. Ang TRE tulad ng ipinangako niya rito. Also, alam niya ang kahalagahan ng pagiging hands-on na may-ari o manager ng negosyo. At iyon ang dahilan kung bakit siya narito. Personal na naghihintay para sa broker na tutulong sa kanya na makahanap ng isang mahusay na lugar kung saan siya maglalagay ng next business venture ng kanilang kumpanya. Sa totoo lang, pagod na siya. Mahigit 2 linggo na siyang nagtatrabaho sa PSC bilang interim CEO. And she must say that aside from Eliseo's very big shoes she has to fill in,
Palagi din siyang nakikipaglaban sa mga chismis na bumabalot sa kanya at kay Eliseo. Not that she minds, they can all talk behind her back and speculate, and she won't care even a bit. Ngunit ang pag-unawa ng mga tao sa kanyang bilang, isang hindi karapat-dapat na babae na nanligaw lang sa dalawang matandang lalaki para lang makarating sa kanilalagyan niya ngayon, ay nakakaapekto sa kanya ng husto. Alam ni Amber na ang pananampalataya at pagtitiwala ng isang organisasyon sa pinuno nito ay napakahalaga at talagang malapit na niyang tanggapin ang solusyon ni Eliseo kung paano matatapos ang mga chismis na bumabalot sa kanila. But then again, kapag naayos ng lahat sa kanya, alam niya na ang susunod na target ay si Lily, her precious little baby. At sa ngayon, mas okay na ako na lang ang pinagchichismisan ng mga elitista kaysa sa kanyang anak. Napabuntong hininga si Amber at humigop ng kape sa kanyang harapan. Pagkatapos ay napatingin siya sa kanyang relo at eksaktong 3:00 na ng hapon. She will give the broker another 15 minutes more. Kapag hindi pa to sumipot, uuwi na siya at ipapahanap niya mismo kay Maricel ang may-ari ng lupa at doon na siya mismo dederecho. Miss Gonzaga! Tawag sa kanya ng isang boses na malapit. Iniangat niya ang kanyang mata at nakita niya si Fernan na nakatayo malapit sa table niya. Pinigyan siya nito ng mapunoksong ngisi. It's been a while. Pagpapatuloy nito, agad na bumangon ang galit sa puso niya. Paano niya to kakausapin ng kasyual sa kabila na marami nitong kasalanan? Kaparehas din nito si Hannah, walang kasalanan na pinagsisisihan. Mabilis niyang inayos ang sarili at dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Natutuwa rin ako makita ka, Fernan. Mapaklang ngumiti ang lalaki. Please, huwag ka magpanggap na mabait, Miss Gonzaga. Ledesma. I am very Ledesma. Pagtatama niya. At hindi ako mabait sa'yo. Nagiging socially polite lang ako, hindi katulad mo. Ngumisi lang si Fernan. Ledesma. Pag-uulit nito na may halong insulto. Well, mukhang totoo nga ang mga chismis. May nagawa ka mabuti sa sarili mo. Eliseo isn't a bad catch himself. Maaari ka mamuhay na komportable sa kanyang kayamanan. Talagang hindi pa rin nagbabago matandang to. Pasmado pa rin ang bunganga nito. Well, what can I say? Pinapabura ng tadahan ng mga mahusay na naglalaro ng kanilang mga baraha. Fernan gave her an insulting laugh. Baraha? How can you speak of cards when you have nothing in the first place? Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod nang tumindi ang galit sa loob niya. The insult cut open an old wound, hurting her again. Ikinumpas na nito ang kamay nito. Wala kong oras para dito. You see, people in our circle go to work. Hindi lang sila nag-aaksaya ng oras sa paggawa ng mga walang kwentang bagay tulad ng... Sinulya pa nito ang mesa niya at muling lumingon sa kanya. Having coffee? Tumawa si Fernan at dahan-dahang naglakad palayo. Muli siyang napaupo sa upuan niya. Hindi niya mapigil ang galit na namumuo sa loob niya. Kung may magpipigilan siya, susuntukin niya si Fernan at sasakalin. Ngunit maging ang buhay nito ay hindi sapat na kabayaran para sa mga kasalanan nito. Masamang taong lalaking yon. Excuse me po, are you the one from Prime Steel Corporation? Pukaw ng isang babae sa kanya. The woman was very pretty and well-poised. She also looked very professional on her tailored dress. Are you Miss Sarmiento? Balik na tanong niya sa babae. Mabilis nang tumango. Yes, I'm from PSC. And you are late, Miss Sarmiento? Agad itong napangawi. Sorry po, ma'am. Sobrang traffic po kasi tapos... Hindi ako nandito para makinig sa mga palusot mo. Just show me what I want to see and let's get down to business. Formal na putol niya sa babae. Namutla ang mukha ng babae. Mukhang natakot sa kanya. Hindi niya sinasadya magalit pero naiinis pa rin siya kay Fernan. Nagkumahog ang babae sa pag-upo sa bakanting upuan at nagmamadali nitong inilabas ang gadgets at sinimulan na ang presentation. Can we have on-site tour? Gusto ko makitang lupa mismo. Sabi niya, hindi pa man matapos ang presentation ng babae. Ngayon na po? Yes, ngayon na. Nakita niyang pag-aalinlangan na bumungad sa mga mata ng babae.
Ngunit sa huli, nagawa nitong tumango bilang tugon sa kanyang kahilingan. Nang nasa sideset sila, nagsimula ulit magsalita si Miss Sarmiento. And she must say napakatalino magsalita ng babae. The woman knows what to say and when to say it. Walang duda. Ito ang binigay ni Marisol na kontak niya para sa paghahanap ng lupa na kailangan niya. Maganda ang lupa para sa mall na kanyang pinaplano. Maganda ang foot traffic dahil malapit lang yun sa iba pang malls. Kaya lang, parang hindi pa rin siya satisfied. She wanted to see more to keep her options open. Nang sandaling mag-excuse ang babae upang sagutin ang tawag nito, kinuha niyang pagkakataon na yon upang muling suriin ang lugar at ang mga kalapit na gusaling nakapalibot dito. Mga partikular na gusali na nakita niyang ibinebenta, ilang daang metro lamang mula sa kinatatayuan niya. Na magsimula siya maglakad palapit doon, Marco quickly followed her. Na marating niya yon, nakita ni Amber ang isang lumang gusali na malapit ng masira. Mas malawak din yun na di hamak kaysa sa naunang ipinakita sa kanya ni Miss Sarmiento. Mabilis niyang naisip ang kanyang mall na nakatayo sa kanyang harapan. Puno ng mga tao at umuunlad ng mga negosyo sa loob nito. Mabilis na dumaloy sa kanyang excitement nang tuluyang tumabi sa kanya si Miss Sarmiento. She said, "This is the place. Dito ko gustong itayo ang mall ko." Ma'am, reserve na po kasi itong property na to." "Reserve?" Meaning hindi pa fully paid. Aniya rito at muling ipinasada ang mata sa lumang building na nasa harapan niya. "Pero good as sold na po to, ma'am. Sa bagong project po kasi ito ng Gold Hotel." Gold Hotel? Muli niyang naalala si Fernan at ang pang-insultong ginawa nito sa kanya kanina. Isang idea ang mabilis na pumasok sa kanyang isipan. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang humarap sa babae at ngumiti. "Gusto ko itong building, Miss Sarmiento. Sabihin mo sa may-ari nito na name his price and I'll give him the money right here, right now." Sebastian POV. "Anong ibig mong sabihin? Paano nangyari yon?" Takang tanong ni Sebastian sa kausap niyang abogado ng Tan Properties Incorporation o TPI, ang kumpanya na may hawak ng lupa kung saan niya sana itatayo ang Orium Tower, ang condo building na bagong business venture na kanilang kumpanya. Ang Orium Tower ang magiging simula ng pagpapalawak ng kanilang kumpanya sa land development business. At siya mismo ang nangunguna sa proyekto. Kaya naman importante sa kanya ang project. Sinabi ni Miss Tan na ang mga reservation fee na ginawa ng iyong kumpanya mga isang taon na nakakalipas sa property ay na-forfeit na ngayon. Isinulat sa kasunduan na nilagdaan ng iyong representative noong ginawa mong reserbasyon na ang mga ari-arian ay dapat naganap na mabayaran sa loob ng susunod na 6 na buwan pagkatapos mabayaran ang reservation fee. And the reservation period has already ceased 3 months ago. Pero dahil matagal kaming walang balita sa'yo, nagpasya si Miss Tan na ibigay ang property sa susunod na interesadong kliyente. Malumanay na paliwanag ng abogado sa kabilang linya. Tinawagan niya ang Tan Properties Incorporation nang sabihin sa kanya ni Trayton ang report na natanggap nila na ang property na gusto nila para sa Orium Tower ay ibinigay na ngayon sa iba. Sa katunayan, nagsimula ng demolition sa lumang gusaling nakatayo doon at nabalitaan niyang 2 araw na lang at nakatakda ng groundbreaking. At walang sinuman mula sa TPI ang nagpaalam sa kanila tungkol dito. Noong una, ay gusto niyang kausapin mismo si Mrs. Tan. Ngunit sinabi ng sekretarya na matandang babae na dumirekta siya ng tawag sa legal department ng kumpanya. Kaya naman ang abogado ang kausap niya ngayon. Huminga siya na malalim at mas sumigpit ang hawak sa kanyang phone. "All the properties we bought from your company were always tagged as good. Kapag nagawa na naman ang reservation fee at alam ni Mrs. Tan ang tungkol dito." Paliwanag ni Sebastian na pilit pa rin pinipigilan ng galit. "And given that, we have missed to pay the full amount after the 6-month rule you're talking about. Hindi ba dapat maging protocol ng inyong kumpanya na ipaalala sa inyong mga kliyente ang kanilang mga dapat bayaran?" Narinig niyang napabuntong hiningang abogado sa kabilang linya. "Ang reservation agreement na pinipirmahan ng inyong representative ay legal at may bisa, Mr. Smith. Sinusunod lang namin ang aming mga protocol."
Damn! Sigaw niya at binagsak ang kamay sa kanyang table. Hindi ko binibilang palusot mo, Attorney Corpus. Hindi mo sinasabi sa akin ang lahat. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ang bumili ng property? May pakaramdam si Sebastian na kaaway sa negosyo ang bumili ng property. He just knew it. Years of being in the business just told him so. Marami na silang transaksyon sa TPI noon at pamilyar ang kumpanya kung paano nila ginagawang kanilang negosyo. At ito ang unang beses na nagkaroon ng aberya. Hindi kailanman ginamit ni Mrs. Tan ang protocol card sa kanila. Ngayon lang. Sorry, Mr. Smith. Ngunit kami nakasalalay sa batas na hindi kailanman magbubunyag ng anumang impormasyon tungkol sa aming mga kliyente. Fine! Ako na mismo hahanap. Sabi niya bago pinutol ang tawag. Trayton! Tawag niya sa assistant. Trayton came rushing in his office in no time. Sir? Hanapin mo kung sino bumili ng property. Hindi pa tapos ang laban. Ang lugar na yon ay para lamang sa Orong Tower at wala nang iba pa. Malumanay na umupo si Amber sa tabi ng kama at pinagmamasdan ang kanyang anak habang payapang natutulog. Pasado 10:00 na ng gabi, subalit halos kararating lang niya mula sa opisina dahil marami siyang tinatapos. She just had a shower and is now on her pajamas. She was supposed to hit the sack as soon as she comes home, but there she is, droning in nostalgia as she watched her precious little baby steady breathing. Parang kailan lang, nung una niya masilayan at mahawakan ng kanyang anak. At naalala niya kung gaano siya kasaya at takot sa oras na yon. Masaya dahil sa wakas ay hinawakan niyang kanyang anak na babae. Ang taong nakipaglaban upang mabuhay sa loob ng kanyang tiyan, sa loob ng maraming buwan. And afraid too, because of the circumstances surrounding Lily's birth. Lily was a preemie. She was born exactly 4 weeks before her supposed due date. Iyon ang pinakamahusay na magagawa ng mga doktor para sa kanya at kay Lily. She was put to bed rest during the entire pregnancy. There were too many complications, and the doctor tried their best to save Lily despite all of those. And the best way they could was for her to be born at 36 weeks. Nang ito ay pinanganak, si Lily ay lumaban pa ng isa pang 4 na linggo sa ICU. Si John, kahit gaano to kahina noon, ay hindi siya iniwan. Ipinahiram nito sa kanya ang natitirang lakas sa puso nito upang matiyak na makakaligtas siya sa pagsubok na iyon. At nagawa niya to. She and Lily made it. Bumaling sa Amber sa larawan sa bedside table. Agad na bumagsak ang kanyang mga luha nang bumalot sa kanyang puso ang pamilyar na kalungkutan. Iyon ang unang larawan ni John at Lily na magkasama. Hawak ni John si Lily sa mga bisig nito. Napakahalaga ng sandaling yon para sa kanya. How she wished John is still here to see how Lily had grown. Marami nang nagbago sa kanyang buhay mula nang manak siya at nawala si John. Subalit marami nang nagbago mula nang pumayag siyang tumira sa London kasama si Eliseo. At bukas, sigurado na marami ulit ang magbabago. Inabot niya ang drawer sa bedside table at kinuhang isang pamilyar na box mula rito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang muka na makita ang pamilyar na pulang sobra sa loob nito. Naalala ni Amber kung paano niya kinasusuklaman ang mga sulat na yon sa tuwing darating to na hindi inaasahan sa pastel. Naalala niya ang galit na kanyang naramdaman. Naalala niya ang sakit na dinala niya sa loob ng maraming taon at kung paano siya natutong magpatawad. Hindi lang minsan niyang naisip na kung sana, noon pa siya nagpatawad, ganun pa rin kayang kalalabasan ng buhay niya, nila ng anak niya. Marahan siyang nag-angat ng tingin na makarinig niya mahinang katok sa pinto. Otomatiko siyang napangiti na makita si Eliseo. Those letter again, ha? Anito, bago humakbang papasok sa kwarto niya. Marahang umupo sa tabi niya at hinaplos ang kanyang likod. Alam niyang kino-comfort siya ni Eliseo, kaya siya nito pinuntahan. Bukas ay isang malaking araw, hindi lang para sa kanilang kumpanya, kundi lalo na para sa kanilang munting pamilya. At labis siya nagpapasalamat sa presensya nito ngayong gabi.
Kailangan niya taga ng kausap sa maraming bagay na pumapasok sa kanyang isip. Bakit hindi ka sumusuko sa akin? Tanong niya rito maya-maya. Ngumiti lang si Eliseo at tumingin sa malaking bintana na mula roon ay makikita ang dagat at mga ilaw ng lungsod. Natutunan ko mahirap na paraan na hindi ka basta-basta sumuko sa mga taong mahal mo, Amber. Hanggat may pagmamahal sa puso mo, maghihintay ka, aasa ka at mananatili ka. Anito at napait na ngumiti. Thank you for everything. Aniya sa garagal na tinig bago ito niyakap. Hindi niya maisip ang buhay niya ngayon na wala si Eliseo. Ito at si Lily ang lahat sa kanya. Gumanti naman ang yakap sa Eliseo at ginawaran siya na maagarang halik sa noo. You're always welcome, sweetheart. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Kumpiyansa na bumaba si Sebastian sa kanyang sasakyan at mabilis na sinuri ang lugar. Everywhere he turned were ruins. Mga guho ng dating gusali na dating nakatayo doon. Sa di kalayuan ay natanaw niyang isang makeshift stage at sa likod nito ay may tarpaulin nagsasabing groundbreaking ng kung ano-anong establishment at hindi siya interesado. Sigurado ka ba dito? Tanong ng daddy niya nang tumabi to sa kanya. Ito ang tanging paraan. Sagot niya rito. Kasama niya itong nagpunta roon upang kilalanin ang nakabili ng lupa na dapat sana isa kanila. Ginawa niya yon dahil sa kabila ng kanilang mga koneksyon, hindi nila nalaman kung sino ang bago may-ari ng property na pinaglagyan nila ng paunang reserbasyon. At hindi siya basta-basta susuko sa property na yon. Ang lokasyon ay perpekto at saka nararamdaman niyang naloko siya. Pareho sila ng nararamdaman ng kanyang ama, kaya to sumama sa kanya ngayon. Ilang sandali pa ay huminto ang isang itim na luxury car sa harap ng lugar. Agad na sumalubong ang kotse ng mga tao na naroon na sa tingin niya ay mga empleyado. Nang bumukas ang pinto ng passenger seat, nagulat pa siya nang bumaba doon si Leon. Sandali silang nagkatinginan ng daddy niya. Nang muli siyang tumingin sa sasakyan, inalalayan na ni Leon ng isang matandang lalaki na lumabas ng sasakyan. Well, si Eliseo Ledesma yun, anak. Ng daddy niya.